Sino po ba itong si Stella Kimbo? Alam niyo mga kaibigan, wala naman akong pakialami kahit na umungat yung karir niya or bumagsak yung karir niya. Unang-una sa lahat mga kaibigan, si Stella Kimbo po ay isang dilawan. No? Dilawan, Liberal Party. So, pag Liberal Party, alam natin yan, di ba? Mga anti-Marcos. So, wala pong paki sa kanya. Pero eto mga kababayan, si Stella Kimbo, bilang isang tao napaka-unfair naman na ganito ang gawin sa kanya ng mga DD sheets. Lalong-lalong na kung titingnan natin, meron naman talaga siyang sinabi. 'Di ba? May sinabi po siya. Meron naman po siyang binatbat. Okay. Tingnan po natin kung saan po siya nanggaling. Si Stella Kimbo mga kaibigan, siya ay work as a professor and a department chairperson at the University of the Philippines School of Economics. Ulitin ko siya po ay nagtrabaho as Department Chairperson at the University of the Philippines School of Economics from 2011 to 2013. Kimbo served in the rank of full professor into the Prince Claus Professional Chair at the Erasmus University, Rotterdam in the Netherlands. So mga kaibigan, naging professor pa pala siya sa Netherlands, no? So malamang ang pera niyan ay malaki, 'di ba? Sa Netherlands siya naging professor. So hindi po 'yan hindi po 'yan basta-basta na maging professor ka sa Erasmus University, Rotterdam in the Netherlands. She was the first Southeast Asian to hold the position. Galing, 'di ba? The first Southeast Asian to hold the position. Kimbo's research portfolio focuses on the field of health economics, industrial organization, microeconomics education, poverty, and public policy. For her research studies into health economics, a fairly field of research in the country, the National Academy of Science and Technology awarded her the Outstanding Young Scientist Award in 2009. Ba? So may sinasabi talaga itong si Stella Kimbo. At mga kaibigan, bukod dyan, siya pagkatapos ng kanyang mga trabaho na yan mga kaibigan, siya po ay nag-enter sa government. In 2016, mga kaibigan, President Benigno Aquino III appointed her to serve as a commissioner of the PCC. Ano pa? She entered government in 2016 after President Benigno Aquino III appointed her to serve as a commissioner of the PCC in 2019. She was elected to succeed her husband, Miro Kimbo, as the representative to Marikina 2nd District. Kung titingnan natin, meron na rin yung pera na, kumbaga, may naipon na rin yan. May naipon na rin yan mga kaibigan. Sa ganda ng kanyang credential, di ba? At balita ko, into business din itong si Stella Kimbo. So, meron na talaga siyang pinagkukunan ng mga pambili niya, ng mga signature bags, signature ng mga gamit. Ito, tingnan niyo itong isa. Hindi pa graduate yan. Hindi pa yan gumraduate mga kaibigan. Pero, anong sabi niya? Siya mismo ang nagsabi na, weekly, meron siyang pinapa-enhance, meron siyang pinaparitoke sa kanyang mukha, sa kanyang katawan. Guys, magkano ba magparitoke ngayon? Napakamahal, di ba? Hindi ka naman pwede magparitoke sa kung saan-saan lang at baka masira yung mukha mo. Hindi pa yan nagtatrabaho, Yan nga, nakaka-afford pa ng mga pagpaparitoke, nakaka-afford ng mga Hermes bags, nakaka-afford mga magagarang mga kasuotan, yung mga pinupuntahan niya ng mga talagang magagarbong mga lugar, kung ano-ano pa. Yan nga, hindi pa graduate Si Stella Kimbo pa kaya. Diba? Common sense, mga DD sheets. Talaga bang lumaki na kayo na wala kayong common sense? Alam mo ba, na madami na palang ipinaritoke si Kitty Duterte sa kanyang katawan at mukha sa edad lang na 19 years old. Ayon kay Kitty na sumailalim na siya sa lip fillers para mas lumaki ang volume ng kanyang lips. Sumailalim din pala siya sa rhinoplasty at dagdag pa niya na masaya daw siya ngayon sa ilong niya. Bukod dito ay nagpatanggal na din siya ng taba sa braso at sumasailalim din sa iba't ibang procedure weekly.
Hati naman ang opinyon ng netizens dito, may ilang nagsasabi na hindi niya na kailangan ito dahil maganda naman na siya at meron ding nagsabi na mas lalo siyang gumanda dahil dito. Peace!